Isang taos-pusong kumusta sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Clara at welcome sa Kwentong Puso. Sabi nila, ang pagsasakripisyo ay ang pinakadalisay na anyo ng pag-ibig. Pero paano kung ang sakripisyong yon ay itinago mula sa'yo? Paano kung ang tagumpay na ipinagmamalaki mo ay itinayo pala sa pundasyon ng pagkasira ng taong pinakamamahal mo? Halina't pakinggan natin ang isang kwentong magpapabago sa ating pananaw sa tagumpay at pag-ibig. Wow! Si Mama Lisa, nakauwi na pala. Congrats daw po, ma'am. Nabalitaan namin, major na ang ranggo mo sa CIDG sa Maynila. Ngiti. Isang matamis at kontroladong ngapmong ngiti ang isinukli ni Alisa Mercado sa bawat bati, sa bawat tapik sa balikat. 3 taon. 3 taon siyang nawala. At ngayon, sa munting reunion na ito sa Barangay Hall, para siyang reyna na umuwi sa kanyang kaharian. Ang bawat papuri ay musika sa kanyang pandinig. Ang bawat tingin ng paghanga mula sa mga dating kapitbahay ay nagpapataba ng kanyang puso. Nanalo ako, sabi niya sa sarili. Naiangat ko ang pangalan ko. Mabilis siyang nagpaalam. Hindi siya umuwi para sa mga papuring ito. Umuwi siya para kay Javi at para harapin si Noel. Kailangan na nilang ayusin ang guardianship. Praktikalan lang. Sumakay siya ng tricycle, ibinigay ang address ng dati nilang inuupahang bahay. Ang bahay na iniwan niya. Doon po ba, ma'am? Tanong ng driver, bahagyang lumingon. Wala na pong nakatira doon. Ano? Saan sila lumipat? Hindi sumagot ang driver. Itinuro lang nito ang manibela sa ibang direksyon, palayo sa pamilyar na kalsada, palusong sa isang eskinita na hindi pa niya napuntahan kailanman. Nawala ang sementadong daan, napalitan ito ng putik, nawala ang amoy ng syudad, napalitan ng amoy estero, amoy ng kahirapan. Huminto ang tricycle sa dulo ng eskinita. Hanggang dito na lang po, ma'am. Nandoon po sa may gilid ng ilog. Nanginginig ang mga tuhod ni Alisa habang bumababa. Ang suot niyang sapatos na may takong ay lumulubog sa malambot na lupa. At doon, sa harap niya, nakita niya ito. Hindi isang bahay, isang barong-barong, isang kubong tinahitahi ng mga pinulot na yero, plywood at punit na tarpaulin. Halos masuka si Alisa sa tanawin. Hindi maari. At sa tapat ng barong-barong, may isang batang lalaki na nakaupo sa isang piraso ng kahoy. Payat. Napakayat. Hawak niya ang isang lumang lunchbox na may kupas na sticker ng cartoon. Ang lunchbox na binili niya para dito nung huling Pasko na magkakasama sila. Javi! Isang pabulong na salita. Halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Tumayo ang bata. Pero hindi siya tumakbo. Hindi siya yumakap. Tumingin lang ito sa kanya. Mga matang walang emosyon, parang matagal nang sanay na magtago ng gutom at lungkot. At mula sa madilim na loob ng barong-barong, isang anino ang lumabas. Mas payat. Mas maitim dahil sa araw. Ang mga kamay ay halatang puno ng kalyo. Si Noel, pero ang mga mata niya pa rin iyon. Mga matang marunong magmahal, kahit durog na. Nandito ka pala, sabi ni Noel. Ang boses niya ay kalmado, walang galit, walang panunumbat, at iyon ang mas masakit. Ang katahimikan na iyon, ang pagtanggap sa isang bangungot na tila matagal na niyang ginigisingan araw-araw. Gumuho ang lahat ng yabang at pagmamalaki ni Alisa. Ang mga papuri sa barangay hall kanina ay naging lason na bumabalot sa kanyang dibdib. Anong nangyari dito? Nanginginig niyang tanong. Nasaan ang bahay? Ang ipon natin? Bakit ganito, Noel? Huminga ng malalim si Noel. Handa nang sumagot. Pero hindi na niya kailangan. Isang boses ng babae, matigas at puno ng galit, ang sumabat mula sa likuran ni Noel. Wala kang karapatang magtanong. Lumabas si Aling Nena, ang kapatid ni Noel, mula sa loob ng kubo. Ang mga mata niya'y nag-aapoy sa galit
nakatutok kay Alisa na parang mga punyal. Umalis ka na! Parang pader na humarang si Aling Nena sa maliit na pinto. Ang mga mata niyang nanlilisik ay tila kayang sunugin ang lahat ng natitirang lakas sa katawan ni Alisa. Sa likod niya na natiling tahimik si Noel, ang kanyang mukha ay isang blangkong pahina ng pagod at pagtanggap. Ate Nena, sinubukan ni Alisa na magpaliwanag, lumapit ng isang hakbang. Hindi ko alam. At ano ang karapatan mong malaman? Putol ni Aling Nena. Ang boses niya ay naging isang matinis na latigo. 3 taon! 3 taon kang nagpakasarap sa Maynila. Ipinagmamalaki mo yang ranggo mo, yang career mo, habang kami dito, unti-unting nilalamon ng lupa. Nag-init ang mga pisngi ni Alisa. Ang mga salita ay tumusok, bawat isa ay may lason. Wala kang alam sa hirap na dinanas ng kapatid ko. Patuloy ni Aling Nena, idinuro si Noel na parang isang ebidensya sa isang korte. Naubos lahat, Alisa. Yung tricycle na bumubuhay sa amin, na ibenta. Yung maliit na lupa na pamana ni nanay, na ibenta. Yung munting sari-sari store natin, na ibenta. Lahat. Napatingin si Alisa kay Noel, naghahanap ng sagot, ng pagtanggi. Pero nanatili itong nakayuko. Ang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. At alam mo ba kung anong tingin sa kanya ng buong barangay? Sigaw ni Aling Nena. Ang boses ay basag na. Tingin nila, irresponsable siya. Sugarol. Tamad. Narinig ko lahat, Alisa. Narinig ko ang bawat chismis, ang bawat tawa, habang ang kapatid ko kinakain ang pride niya para lang may maihain sa mesa para sa anak mo. Hindi na napigilan ni Alisa. Binuksan niya ang kanyang mamahaling bag, kumuha ng isang makapal na sobre ng pera at inabot ito. Isang desperadong galaw, isang pagkakamali. Heto, Ate Nena, pambayad! Hindi niya natapos ang sasabihin. Isang malakas na sampal ng kamay ang tumama sa sobre. Lumipad ang mga pera, kumalat sa putikang lupa na parang mga basurang walang halaga. Hindi mabibili ng pera mo ang dignidad na ninakaw mo sa kanya. Kasuklam-suklam na, sabi ni Aling Nena. Tumingin siya sa kanyang sariling mga paa, sa luma at pudpud niyang tsinelas. Hanggang ito, naisanla para lang may pambili ng gamot si Javi noon. At ikaw, darating ka lang na parang reyna? Sino ka sa akala mo? Nanginginig ang buong katawan ni Alisa. Wala siyang masabi. Bawat salita ay parang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Sa sobrang galit ni Aling Nena, isang pangungusap ang lumabas sa kanyang bibig na hindi na niya nabawi. Sinira mo ang buhay niya para sa mga pangarap mo dahil sa demonyo mong boss sa Maynila. Natigilan ang lahat. Kahit si Aling Nena ay tila nagulat sa sarili niyang sinabi. Boss, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Alisa. Tama na, ate, mahinang sabi ni Noel. Sa wakas ay gumalaw. Hinawakan niya sa braso ang kapatid at marahang hinila papasok. Pumasok na tayo. Isinara ni Noel ang pintuan na gawa sa yero, nag-iwan ng isang maliit na siwang. Sa huling sandali, nagtama ang mga mata nila ni Alisa. Wala pa ring galit, pagod lang, at awa. Pagkatapos, nagsara ang pinto. Naiwan si Alisa sa labas, mag-isa, kasama ang mga perang nakakalat sa putik, at ang isang tanong na umuukil-kil sa kanyang isip. Demonyong boss sa Maynila? Hindi siya umalis, hindi niya kaya. Naupo siya sa isang malaking bato sa di kalayuan, pinanood ang barong-barong habang dahan-dahang bumabagsak ang gabi. Hinintay niyang mamatay ang ilaw mula sa lampara sa loob. Hinintay niyang tumahimik ang lahat. Nang sigurado na siyang tulog na ang magkapatid, dahan-dahan siyang tumayo. Gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone, maingat siyang lumapit sa pinto at itinulak ito. Bumukas. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng dingding, nakita niya si Noel at Javi na magkatabing natutulog sa isang banig sa sahig. Ang puso niya ay nadurog.
Ang kanyang mga mata, sanay sa paghahanap ng ebidensya, ay gumala sa maliit na silid. Walang kabinet, walang mamahaling gamit, tanging mga kahon at sako. At sa ilalim ng papag na nagsisilbing higaan, may isang lumang kahon ng sapatos. Dahan-dahan, walang ingay, lumuhod si Alisa at hinila ito. Pagbukas niya, laman nito ay mga lumang gamit, mga alaala. Isang maliit na laruan, isang kupas na litrato nila, at sa ilalim ng lahat, isang sobre. Medyo naninilaw na. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ito. Nakasulat sa labas sa pamilyar na sulat kamay ni Noel para kay Alisa. Hawak ang sobre, naramdaman ni Alisa ang bawat pintig ng kanyang puso na parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Sa liwanag ng buwan na sumisilip sa mga siwang ng dingding, binuksan niya ito. Isang piraso ng papel, nakatupi, at medyo naninilaw na sa gilid. Nagsimula siyang magbasa. Ang sulat kamay ni Noel, pamilyar at malinis, na tila isinulat sa isang gabing puno nang mabibigat na pa siya. Mahal kong Alisa, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, bumalik ka. At marahil, nakita mo na ang lahat. Alam ko kung bakit ka naparito. Para sa mga papeles ni Javi, para ayusin ang lahat. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Huminto si Alisa. Ang bawat salita ay parang isang karayom, walang galit, ngunit tumutusok ng malalim. Huminga siya at nagpatuloy. Pero may kailangan kang malaman. May nangyari 3 taon na ang nakalipas pagkaalis mo. Isang gabi, may tumawag sa akin. Isang lalaki. Hindi siya nagpakilala, pero alam niya ang lahat tungkol sa'yo. Tungkol sa kasong hawak mo noon. Yung malaking kaso ng sindikato. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Alisa. Naalala niya ang kasong yon. Ang stress, ang mga gabing walang tulog, ang pakiramdam na may mga matang laging nakamasid. Sabi niya, may nawawalang ebidensya. May isang pirma sa report na mukhang pineke. Isang maliit na pagkakamali lang, Alisa, pero sapat na para sirain ka. Sabi niya, may mga taong gustong bumagsak ka. Ang boss mo, si Major Velasco, siya raw ang nasa likod ng lahat. Inggit daw sa'yo. Gusto niyang makuha ang posisyon mo. Napahawak si Alisa sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang hikbi. Si Velasco, ang nangiti nito, ang mga papuri. Lahat kasinungalingan. Humingi siya ng pera. 2 milyon. Kapalit ng ebidensya na maglilinis sa pangalan mo. Kung hindi, sa loob ng 1 linggo, ilalabas niya ang lahat. Masisira ang karir mo, ang lahat ng pinaghirapan mo, ang pangarap mo. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, binabasa ang tinta. Ngayon naiintindihan na niya. Ang tricycle, ang lupa, ang tindahan. Alam kong wala tayong ganoong kalaking pera. Kaya ginawa ko ang kailangan kong gawin. Ibinenta ko ang tricycle, ibinenta ko ang lupa ni nanay. Ipinasara ko ang tindahan, pero hindi pa rin sapat. Ang pinakamasakit sa lahat, Alisa, ay noong pumasok ako sa sanglaan. Hawak ko ang wedding ring natin. Naalala ko yung araw na isinuot ko yan. Sa daliri mo sa simbahan, nangako ako na aalagaan kita. At sa isip ko, ito ang paraan para alagaan ka. Ang bigat-bigat sa kamay, pero kailangan. Napatingin si Alisa sa sarili niyang kamay. Sa daliring dapat ay may suot na singsing na matagal na niyang hinubad at itinago sa isang kahon sa Maynila. Ang katawan niya ay nagsimulang manginig sa hindi mapigilang pag-iyak. Bakit hindi ko sinabi sa'yo? Kasi kilala kita. Lalaban ka, haharapin mo sila, kahit alam mong dehado ka. At sa huli, matatalo ka. Hindi ko kayang makita kang masira. Mas gugustuhin kong isipin ng lahat na ako ang walang kwenta, na ako ang sumira sa buhay natin, kaysa makita kang umiiyak dahil nawala sa iyo ang lahat ng pinangarap mo. Kaya hinayaan ko. Hinayaan kong isipin mo na ako ang may kasalanan para makalakad ka palayo ng malaya, ng walang tanikala, ng walang utang na loob.
Pinalaya kita para makalipad ka. Huwag mo na kaming alalahanin. Mag-ingat ka palagi. Nagmamahal, Noel. Bagsak ang papel mula sa kanyang mga kamay. Ang mga hikbi na kanina niya pa pinipigilan ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Hindi malakas na iyak. Ito ay isang tahimik, nanginginig, at nakakawasak na pagtangis. Ang sakit ay hindi lang nasa puso niya. Gumagapang ito sa bawat ugat, sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang bigat ng 3 taon ng pagmamataas ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. Dinudurog siya sa ilalim ng kasalanan at pagsisisi. Isang mahinang kaluskos ang pumutol sa kanyang pagtangis. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Gising na si Noel. Nakaupo na ito sa banig. Nakatingin siya sa kanya, pagkatapos ay saliham na nasa sahig. Ang mga mata niya, hindi galit, hindi panunumbat. Pagod lang at isang malalim na awa na tila ba sinasabing, ngayon, alam mo na. Kasabay noon, ang pinto ay marahang bumukas. Nakatayo roon si Aling Nena, halatang nagising sa ingay. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala, hanggang sa makita niya ang eksena sa harap niya, si Alisa na basang-basa sa luha at ang sulat na nasa sahig sa pagitan nilang tatlo. Ang pag-aalala sa mukha ni Aling Nena ay napalitan ng pagkagulat. Walang nagsalita. Tanging ang bigat ng isang katotohanang matagal nang itinago ang bumalot sa malamig na hangin ng barong-barong. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig sa loob ng barong-barong ay ang mahinang paghikbi ni Alisa. Ang bigat ng katotohanan ay parang isang malaking batong nakadagan sa kanilang tatlo. Pinipigilan silang huminga. Si Alisa ang unang gumalaw. Dahan-dahan, lumuhod siya sa sahig na lupa. Hindi na alintana ang mamahalin niyang damit. Tumingin siya kay Noel. Ang mga matay namumugto at basang-basa sa walang tigil na agos ng luha. Noel, ang pangalan ng dating asawa, ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin. Patawarin mo ako. Simple. Walang dagdag. Walang paliwanag. Tanging isang salitang puno ng pagsisisi na katumbas ng bigat ng 3 taon. Tumangulang si Noel, isang mabagal at pagod na pagtango. Pero si Aling Nena, na nakatayo pa rin sa may pinto, ay humakbang pasulong. Patawad? Ang boses niya ay puno ng pag-uyam. Ganoon lang kadali. Pagkatapos ng lahat ng kahihiyan, ng gutom, ng bawat pisong inutang namin sa kung saan-saan. Isang patawad mo lang, tapos na. Hindi nakasagot si Alisa, dahil tama si Aling Nena. Hayaan mo na ate, sabi ni Noel. Ang boses ay pagod. Pero hindi nagpapigil si Aling Nena. Hindi. Kailangan niyang marinig. Kailangan niyang malaman na ang kapatawaran ay hindi nabibili. Sa gitna ng tensyon, si Javi, na nagising na pala, ay umupo sa banig. Tumingin siya sa kanyang ina. Hindi na blangko ang mga mata, kundi puno na ng takot. Dahan-dahang lumapit si Alisa sa anak. Anak! Inilahad niya ang kanyang kamay, nanginginig. Halika kay mama. Ngunit umurong si Javi. Mabilis siyang gumapang palayo at nagtago sa likod ng kanyang ama. Ang maliliit niyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Noel. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Alisa ay nasaktan. Ang pag-urong ng sarili niyang anak ay mas masakit pa sa 10 beses na sampal ni Aling Nena. Ito ang totoong resulta ng kanyang pag-alis. Ito ang sugat na hindi kayang gamutin ng pera o ng kahit anong ranggo. Tumayo si Alisa, pinunasan ng kanyang mga luha. Isang bagong determinasyon ang pumalit sa kanyang pagdurusa. Dito lang ako, sabi niya. Ang boses ay matabo ay matatag na ngayon. Hindi ako aalis. Aayusin ko to. Kinabukasan, tumupad siya sa kanyang sinabi. Ginamit niya ang pera niya para umupa ng isang maliit, ngunit malinis na apartment sa kabilang kanto. May 2 kwarto, may kuryente,
at may sariling banyo. Inayos niya ito, bumili ng mga bagong unan at kumot. Pagkatapos, bumalik siya sa barong-barong. Noel, Javi, halina kayo. May nilipatan na tayo. Sabi niya, may bahid ng pag-asa. Pero umiling lang si Noel. Hindi bahay ang problema, Alisa. Pero mas magiging komportable kayo doon. Dito kami nabuhay sa loob ng 3 taon. Putol ni Noel, may diin sa bawat salita. Hindi ito basta-basta matatakpan ng bagong pintura at malambot na kama. Isang panibagong sampal ng katotohanan. Ang tulong niya, ang pera niya, ay tinanggihan. Bumalik si Alisa sa inupahan niyang apartment, mag-isa. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging routine niya. Sa umaga, magdadala siya ng pagkain sa barong-barong. Minsan, kinakain ni Noel. Madalas hindi. Si Javi ay hindi pa rin lumalapit. Isang hapon, bumili si Alisa ng isang bagong laruang kotse. Maganda, makintab, at the remote control. Inilapag niya ito sa harapan ni Javi. Tiningnan lang ito ng bata, walang interes. Pagkatapos ay kinuha nito ang sarili niyang laruan. Isang kotseng gawa sa pinagdugtong-dugtong na tansan ng bote, hinihila ng isang PC. Doon ito masayang naglaro. Nang gabing iyon, habang tahimik silang kumakain ng hapunan na dala ni Alisa, biglang tumunog ang luma at basag na cellphone ni Noel. Nang makita niya ang numero sa screen, nanlaki ang mga mata ni Noel. Namutla siya. Mabilis siyang tumayo. "Excuse me lang," sabi niya at lumabas ng barong-barong. Ang instinct ni Alisa bilang investigador ay bumalik. Sumunod siya. Nagtago sa gilid ng kubo kung saan hindi siya makikita pero sapat na para marinig. Narinig niya ang nanginginig na boses ni Noel, pabulong pero puno ng takot. Sinabi ko nang wala. Oo, hindi na siya babalik. May sinasabi ang tao sa kabilang linya. Pagkatapos, ang huling sinabi ni Noel ang nagpayanig sa mundo ni Alisa. Wala na siya rito. Tigilan niyo na kami. Isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang halatang-halata na sinabi para protektahan siya. Ang anino ng demonyo sa Maynila. Hindi pa pala nawawala. Pinuntahan ni Alisa si Noel matapos marinig ang usapan sa telepono. "Sino yon, Noel?" tanong niya. Ang boses ay mahinahon pero may bigat ng awtoridad. "Si Velasco ba?" Umiling si Noel, umiiwas ng tingin. "Wala yon. Wrong number lang." "Noel, imbestigador ako," giit ni Alisa. "Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Alam kong nagsisinungaling ka para protektahan ako. Tapos na yon. Hindi na ako aalis. Hindi na tayo mag-isang lalaban." Hindi sumagot si Noel. Ang kanyang katahimikan ay isang pader na mas mahirap pang tibagin kaysa sa galit ni Aling Nena. Kinagabihan, sa gitna ng kanilang hapunan na puno ng tensyon, napansin ni Alisa ang panginginig ni Javi. "Anak, okay ka lang?" Hinawakan niya ang noo nito. Nag-aapoy sa lagnat. "Diyos ko!" Sigaw ni Aling Nena. Agad na napatayo. Kumuha siya ng planggana at bimpo. Nilalagnat ang bata. Ang sumunod na mga oras ay naging isang impyerno. Pabalik-balik ang lagnat ni Javi. Nagsimula itong magdeliryo, nagsasalita ng kung ano-ano. Si Aling Nena ay hindi mapakali. Punas dito, punas doon. Si Noel ay nakatayo lang sa isang sulok, ang muka ay puno ng pag-aalala at kawalan ng magawa. Nakita ni Alisa ang takot sa mata nilang lahat. Ito ang sandali. "Ate Nena, ako na po," sabi niya sa malumanay, ngunit matatag na paraan. Inagaw niya ang bimpo. "Kailangan nating pababain ang init. Hindi sapat ang punas sa noo." Maingat niyang hinubaran ng damit si Javi at pinunasan ng maligamgam na tubig ang buong katawan nito. Sa leeg, sa kilikili, sa singit. Sa bawat kilos niya, mayroong isang klase ng kumpiyansa at kaalaman na nagpatigil kay Aling Nena. Pinapanood lang siya nito, ang galit sa mga mata,
ay dahan-dahang napapalitan ng pagtataka. Magdamag, hindi umalis si Alisa sa tabi ni Javi. Hindi siya kumurap. Bawat ungol ng bata, bawat pagbaling nito, nandoon siya. Si Aling Nena, na dapat ay galit, ay naupo na lang sa isang silya sa di kalayuan, nagmamasid. Nang mag-uumaga na, sa pagod at puyat, nagsalita si Aling Nena. Ganyan ka rin noon, sabi niya, halos pabulong. Noong unang nilagnat si Javi, sanggol pa lang siya. Hindi ka natulog ng 3 araw. Tumingin si Alisa sa kanya. Ang mga mata ay pagod. Hindi ko po yun makakalimutan. Pero kinalimutan mo kami. Sagot ni Aling Nena. Hindi nagalit, kundi may lungkot. Huminga ng malalim si Alisa. Hindi po sa ganoon, ate. Sa Maynila, para akong makina. Trabaho, kaso, ebidensya. Akala ko, kapag naabot ko ang tuktok, magiging masaya ako. Magiging proud kayo. Pero habang tumataas ako, lalo akong nalulungkot. Lalo akong nag-iisa. Hindi ito pagdadahilan. Ito ay isang pag-amin. Ang hirap paniwalaan yan sa yaman ng buhay mo doon. Ang kapatid nyo, lahat isinuko niya, sabi ni Alisa. Ang boses ay nanginginig. At ako, wala man lang akong kamalay-malay. Napabuntong hininga si Aling Nena. Itinago pa nga niya yung resibo. Yung resibo ng perang ipinadala niya sa demonyong yon. Itinago niya sa ilalim ng banig na parang isang tropeo ng kanyang kahihiyan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang maliit na boses ang narinig nila. Si Javi, nanginginig sa lagnat, nakapikit. Mama, isang salita lang. Ngunit para kay Alisa, ito ay 1,000 kutsilyo at 1,000 yakap na sabay-sabay niyang naramdaman. Ang sakit, ang saya. Nakikita ni Aling Nena ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Alisa habang hinahaplos nito ang buhok ng anak. At sa sandaling iyon, ang pader ng puot sa puso ni Aling Nena ay tuluyan ng gumuho. Kinabukasan, himala. Bumaba ang lagnat. Nagising si Javi na mahina pa, ngunit malinaw na ang isip. Pagmulat niya ng mata, ang unang mukha na nakita niya ay ang mukha ng kanyang ina, na nakabantay sa kanya buong gabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi umiwas ng tingin si Javi. Isang maliit na ngiti ang namuo sa labi ni Alisa, isang sinag ng pag-asa. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang pinutol ng isang ugong ng mamahaling makina na hindi nababagay sa eskinita. Huminto ito sa di kalayuan. Kasunod noon ay ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Isang pares ng makintab at itim na leather shoes ang tumapak sa putik. Pagkatapos ay isang mamahaling pantalon, isang polo na plansadong-plansado. Si Aling Nena, na kasalukuyang nagtitimpla ng kape, ay napatingin sa labas. Nabitawan niya ang baso, nanginginig ang kanyang buong katawan habang bumubulong sa hangin, puno ng takot. Siya yon, ang demonyo. Pagkarinig sa bulong ni Aling Nena, kaagad na tumayo si Alisa. Sumilip siya sa siwang ng pinto at ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Si Major Dante Velasco, nakatayo sa labas, arogante at malinis sa gitna ng putikan na parang isang buwitreng dumapo sa isang basurahan. Ang nangiti sa kanyang labi ay ang parehong nangiti na ibinibigay niya sa mga press conference sa Maynila. Mapagpanggap at puno ng lihim. Noel! Tawag ni Velasco. Ang boses ay malakas at nangaasar. Kaibigan, kamusta na ang buhay probinsya? Agad na lumabas si Noel, hinarangan ng pinto. Ang katawan niya ay naging isang pananggalang para sa pamilya sa loob. Anong ginagawa mo dito, sir? Tanong ni Noel. Pilit na pinapakita ang respeto sa ranggo. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitatago. Tumawa si Velasco. Sir, Noel, wag na tayong magplastikan. Nabalitaan kong may bisita ka raw. Isang bisitang matagal nang hindi umuuwi.
Ang mga mata ni Velasco ay direktang tumingin sa barong-barong, tila tumatagos sa mga dingding na yero. Hinahanap si Alisa. Akala ko ba'y usapan natin ay mananatili siyang doon? Dagdag ni Velasco, ang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong. Baka kailangan nating i-renegotiate ang ating kasunduan para sa permanenteng katahimikan. Pera. Humihingi na naman siya ng pera. Ang kapal ng mukha. Sa loob, ang takot ni Alisa ay mabilis na napalitan ng isang nag-aalab na galit. 3 taon. 3 taon niyang itinuring na kaibigan at mentor ang lalaking ito, habang sa likod niya, ito ang demonyong sumisira sa kanyang pamilya. Wala na akong maibibigay sa'yo, sabi ni Noel. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Ang pagdating ng lalaking kinatatakutan niya ay tila nagbigay sa kanya ng isang kakaibang tapang. Wala. Ulit ni Velasco. Tila hindi makapaniwala. Lumapit siya. Bumulong ng sapat lang para marinig ni Noel. Talaga? Kahit ang kaligtasan ng pamilya mo? Baka may mga kaibigan akong gustong kumustahin ang mag-ina mo. Alam mo na, para masiguradong okay lang sila. Isang banta. Isang direktang banta. Noon din, hindi na nakapagpigil si Alisa. Itinulak niya ang pinto at humakbang palabas. Hinarap ang dati niyang boss. Nagulat si Velasco nang makita siya. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanlokong ngiti. Alisa, my star investigator. Look at you. Ang probinsya yata, hindi bagay sa'yo. Tumigil ka na, Velasco, sabi ni Alisa. Ang boses ay malamig na parang yelo. Bawat salita ay matalas. Alam ko na ang lahat. Alam ang alin? Painosenteng tanong ng Major. Na ang asawa mo ay isang talunan na naubos ang lahat ng pera ninyo? Yun ba? Sa kabila ng sitwasyon, nakita ni Alisa ang ginagawa ni Velasco. Ang goal nito, pag-awayin sila ni Noel, ipamukha na si Noel ang may kasalanan. Pero huli na. Alam ko ang ginawa mong pananakot, patuloy ni Alisa. Hindi nagpatinag. Ang pag-frame up mo sa akin, ang pangingikil mo. Nawala ang nangiti ni Velasco. Mag-ingat ka sa mga binibitawan mong salita, Merkado. Baka makasuhan ka ng slander. At ikaw baka makasuhan ka ng extortion at obstruction of justice, ganti ni Alisa. Umalis ka na, bago pa may mangyaring hindi maganda. Nagkatinginan sila, isang laban ng titigan. Ngunit si Velasco ang unang bumawi. Tumawa siya, isang tawang walang saya. Fine, aalis ako. Sa ngayon, tumingin siya kay Noel, isang huling pagbabanta. Pag-isipan mong mabuti, Noel, napakamahal ng presyo ng katahimikan. Sumakay si Velasco sa kanyang kotse at mabilis itong pinaharurot paalis, nag-iwan ng alikabok at ng isang mabigat na katahimikan. Nang mawala na ang sasakyan, noon lang napansin ni Alisa na nanginginig ang buong katawan niya. Napatingin siya kay Noel. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit meron ding bagong kumikinang, paghanga. Pumasok sila sa loob. Niyakap ni Aling Nena si Alisa, isang yakap na puno ng takot at pasasalamat. Nang gabing iyon, walang masyadong nagsalita. Ngunit ang kanilang mga kilos ay sapat na. Si Aling Nena ang naghanda ng hapunan. Si Noel ang nag-ayos ng higaan. At si Alisa, binuksan niya ang kanyang laptop. Ang laptop na sandata niya sa Maynila. Tumingin si Noel sa kanya, may pag-aalala. Anong gagawin mo? Tumingala si Alisa mula sa screen, ang mga mata niya'y nagliliyab sa isang apoy na matagal nang nawala. Hindi na ikaw ang lalaban ng mag-isa, sabi niya. Laban na natin to. Ang liwanag mula sa laptop screen, ang tanging ilaw sa madilim na barong-barong. Ang bawat pagtipa ni Alisa sa keyboard ay may bigat at determinasyon. Hindi na ito trabaho. Personal na ito. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang isang tao sa Maynila na mapagkakatiwalaan niya. Si SPO2 Ramirez, isang mas bata niyang kasamahan, medyo mayabang pero matalino, at higit sa lahat,
May utang na loob sa kanya. Si Alisa ang nagbigay ng break kay Ramirez sa isang malaking kaso noon. Ramirez, sabi ni Alisa sa kabilang linya, ang boses ay formal at direkta. Kailangan ko ng pabor. Isang pabor na off the books. Mama Lisa, kayo pala. Gulat na sagot ni Ramirez. Akala ko nagbabakasyon kayo. Sige po ma'am, kahit ano po. I-background check mo sa akin si Major Velasco. Utos ni Alisa. Lahat. Bank accounts, properties, known associates. Tignan mo kung may bigla ang pagbabago sa lifestyle niya 3 taon na ang nakalipas. Discreetly Ramirez, walang dapat makaalam nito. Masusunod ma'am, sagot ng pulis, walang tanong-tanong. Pagkatapos ng tawag, hinarap ni Alisa si Noel at Aling Nena na parehong tahimik na nagmamasid sa kanya. Noel, yung resibo, sabi ni Alisa. Sinabi ni Ate Nena na itinago mo. Kailangan ko yon. Nag-aalangan si Noel. Alisa, delikado to. Baka lalo ka lang niyang guluhin. Mas delikado kung wala tayong gagawin, mariing sagot ni Alisa. Hihintayin na lang ba nating bumalik siya at manakot ulit? O mas masahol pa? Noel, tiningnan ko siya sa mata kanina. Hindi siya titigil. Kailangan nating unahan. Tumingin si Noel kay Aling Nena na tumango bilang pagsang-ayon kay Alisa. Sa wakas, tumayo si Noel maingat na itinaas ang banig na tinutulugan nila. Mula sa ilalim ng sahig na kawayan, kumuha siya ng isang maliit na lata ng biskwit na balot sa plastik. Binuksan niya ito. Sa loob, kasama ng ilang luma at kupas na litrato, ay isang resibo ng money transfer, isang bank receipt. Ang pangalan ng nagpadala ay Noel Abarquez. Ang halaga, 2 milyong piso. Ito lang ang katibayan ko, sabi ni Noel. Ang boses ay mahina. Katibayan na hindi ako sugarol, na hindi ko nilustay ang pera. Kinuha ni Alisa ang resibo. Para sa kanya, hindi lang ito isang piraso ng papel. Ito ang simbolo ng sakripisyo ni Noel. Ito ang kanilang unang balalaban kay Velasco. Kinuhanan niya ito ng litrato at agad na isinend kay Ramirez. May connection ba ang pangalan ng account na pinadalhan? Tanong ni Alisa. Umiling si Noel. Pangalan ng isang babae. Pinahanap ko noon, pero walang record. Malamang dummy account. Tumango si Alisa. Tama ang hinala niya. Sa loob ng ilang oras, nagtutulungan sila. Si Alisa ang nagtatanong. Si Noel ang sumasagot. Inaalala ang bawat detalye ng pananakot ni Velasco. Si Aling Nena ang tagatimpla ng kape. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sila ay naging isang team, isang pamilya na may iisang misyon. Nang mag-uumaga na, tumunog ang cellphone ni Alisa. Si Ramirez. Ma'am, may nakuha na ako. Sabi ni Ramirez, ang boses ay seryoso. 3 taon na ang nakalipas, eksakto sa petsa ng resibo ni Sir Noel, si Major Velasco, bumili ng isang condominium unit sa Taguig. Cash. At ma'am, may isa pa. Ano yon? Ang dummy account na pinag-transferan, na-trace ko sa pangalan ng isang babae. Ang babaeng yun, ma'am, ay kapatid ng isang politiko. Isang politiko na may kasong homicide na na-dismiss noon dahil sa lack of evidence. At ang investigating officer ng kasong yun, ma'am. Huminto si Ramirez na tila nag-aalangan. Sino Ramirez? Mariing tanong ni Alisa. Si Major Velasco po. Nanlaki ang mga mata ni Alisa. Hindi lang ito simpleng pangingikil. Mas malaki, mas malalim, mas madumi. Bago pa man makasagot si Alisa, isang email notification ang lumabas sa kanyang laptop. Mula kay Ramirez. Ang subject ng email ay nakasulat sa malalaking letra. Ingat ka, may nakatingin sa'yo. Ang babala mula kay Ramirez ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na lamig sa hangin. Pakiramdam ni Alisa, bawat galaw nila ay minamanmanan. Bawat anino sa eskinita ay tila may mga matang nakatingin. Kinailangan nilang mag-ingat. Ang laptop ay pansamantala niyang itinago.
Ang usapan tungkol kay Velasco ay ginagawa na lang nilang pabulong. Sa gitna ng lumalaking tensyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating. Ang barangay nila ay nagdiwang ng taunang piyesta. Isang maliit na selebrasyon, may palaro para sa mga bata sa hapon at kaunting kantahan sa gabi. Hindi tayo pupunta, agad na sabi ni Noel. Delikado? Noel, mas delikado kung magkukulong tayo dito sa takot, sagot ni Alisa. Ang boses ay mahinahon. Mas maghihinala sila kung bigla tayong hindi magpapakita. Kailangan nating umaktong normal. At isa pa, tumingin siya kay Javi na tahimik na nakaupo sa isang sulok, pinaglalaruan ang tansan niyang kotse. Kailangan din ito ng anak mo. Kailangan niyang maramdaman na normal ang lahat. Napabuntong hininga si Noel, pero alam niyang tama si Alisa. Nang hapong yon, lumabas silang tatlo. Si Aling Nena ay nagpaiwan. Sinabing magbabantay ng bahay. Habang naglalakad sila papunta sa munting plaza, naramdaman ni Alisa ang mga tingin, ang mga bulungan. Ngunit sa halip na mahiya, tiningnan niya ang mga ito ng diretso. Isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Hinawakan niya ang kamay ni Noel. Nagulat si Noel sa ginawa niya, pero hindi nito inalis ang kamay. Sa halip, mas hinigpitan pa nito ang hawak. Sa tabi nila, si Javi, na kanina'y medyo kinakabahan, ay bahagyang ngumiti. Ang fiesta ay simple lang. May pabitin, may paluan ng palayok, may karera ng sako. Gusto mo sumali, anak? Tanong ni Alisa kay Javi. Umiling ang bata, nahihiya. Ngumiti si Noel. Ako na lang ang sasali, sabi niya, at nagpatala sa karera ng sako. Habang pinapanood nilang tumatalon-talon si Noel sa loob ng sako, kasama ng ibang mga tatay sa kanilang komunidad, isang malakas na tawa ang kumawala sa bibig ni Javi. Isang tunay, masayang tawa. Pagkatapos ay tumawa na rin si Alisa. Ang tunog ng kanilang pinagsamang halakhak ay parang isang musika na matagal na nilang hindi naririnig. Natalo si Noel sa karera, pero pagbalik niya sa kanila, hingal na hingal siya at puno ng ngamang ngiti. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, nakita ni Alisa ang dating Noel, ang lalaking simple, masayahin, at kayang gawing biro ang lahat. Sumali si Javi sa paluan ng palayok, nakapiring ang mga mata, hawak ang isang patpat, pinaikot-ikot siya. Kaliwa anak, konti pa. Sigaw ni Noel, diretso lang, taasan mo ang kamay mo. Sigaw naman ni Alisa. Sa gitna ng tawanan at sigawan, hinampas ni Javi ang palayok. Bumasag ito. Nagpalakpakan ang lahat habang umuulan ng mga candy. Tumakbo si Javi papunta sa kanila, hawak ang isang maliit na plastik na laruan bilang premyo. Ang mukha'y nagliliwanag sa tagumpay. Ipinakita niya ito sa kanila, hindi lang sa isa, kundi sa kanilang dalawa. Sa gitna ng kasiyahan, isang pamilyar na mukha ang lumapit. Si Aling Nena, may dalang isang plato ng pansit at 2 baso ng soft drinks. O baka nagugutom na kayo, sabi niya, at ibinigay ito kay Alisa. Isang simpleng gesture, pero para sa kanilang lahat, ito ay isang malaking hakbang. Habang kumakain sila sa isang tabi, napansin ni Alisa ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan sa ilalim ng isang puno ng mangga. Hindi ito taga roon. Ang pananamit ay masyadong formal para sa isang fiesta. At hindi nito inaalis ang tingin sa kanila. Kinutuban si Alisa. Sinenyasan niya si Noel. Napansin din ito ng dating asawa. Oras na para umuwi, mahinang sabi ni Noel. Tumayo sila. Dahan-dahan, pilit na hindi nagpapakita ng anumang pagmamadali. Ang pakiramdam ng pagiging masaya ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Habang papalapit sila sa kanilang eskinita, alam na nilang may mali. Ang pinto ng barong-barong, nakabukas ng bahagya. At ang padlock na laging isinasara ni Al, ang pinto ng barong-barong, nakabukas ng bahagya. At ang padlock na laging isinasara ni Aling Nena.
sira at nakahandusay sa lupa. Isang matinding kaba ang dumaloy sa kanilang mga ugat. Mabilis na itinulak ni Noel si Alisa at Javi sa likod niya. "Dito lang kayo," utos niya, bago maingat na itinulak ang pinto. Ang tanawin sa loob ay parang dinaanan ng isang buhawi. Ang mga damit ay nakakalat sa sahig. Ang banig ay nakataob. Ang ilang gamit sa kusina ay basag. Lahat ng kanilang munting ari-arian ay hinaluughog, tinapon, sinira. "Ate," sigaw ni Noel. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Ate Nena." Walang sumasagot. Pero ang pinakakakilakilabot sa lahat ay ang nasa gitna ng sahig. Ang maliit na lata ng biskwit na pinagtaguan ni Noel ng resibo. Bukas ito at walang laman. Ang resibo, ang nag-iisang pisikal na ebidensya nila, ay nawawala. "Ate! Ate Nena!" Ang desperadong sigaw ni Noel ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo, puno ng takot na baka may mas masahol pang nangyari. Kasabay ng sigaw niya, isang pinto mula sa kalapit na bahay ang bumukas. Mula roon, lumabas si Aling Nena, nanginginig at tinutulungan ng isang kapitbahay. Ang mukha niya'y putlang-putla. Dito ako pinapunta ng 2 lalaki," sabi niya. Hirap na hirap magsalita. Habang nag-aayos ako, bigla silang pumasok. Tinakpan ang bibig ko. Sabi, "Wag daw akong maingay kung ayaw kong masaktan ang mga pamangkin ko." Niyakap ni Noel ang kapatid. Ang takot ay napalitan ng galit. Isang galit na walang magawa. "Kasalanan ko to," bulong ni Noel. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. "Dapat hindi na tayo umalis. Dapat binantayan ko." "Hindi mo kasalanan, Noel," sabi ni Alisa. Ngunit ang sarili niyang boses ay nanginginig. Si Aling Nena ay napaupo na lang sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na gamit at napahagulgol. Ang babaeng matapang na humarap kay Alisa, ilang araw lang ang nakalipas ay ngayon, isang imahe ng pagkatalo at takot. Ang pag-iyak ni Aling Nena, ang tila gumising kay Alisa mula sa kanyang sariling pagkagulat. Ang takot sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang lamig na pamilyar sa kanya. Ang lamig ng isang investigador sa isang crime scene. "Tumahan na kayo," sabi niya. Ang boses ay kalmado at may awtoridad. "Huwag niyong ibigay sa kanya ang gusto niya. Ang makita tayong natatakot, ang makita tayong talunan." Tumingin sa kanya si Noel at Aling Nena. Parehong nagtataka sa biglaang pagbabago ng kanyang kilos. Lumuhod si Alisa sa sahig. Pinulot niya ang latang walang laman. Tinitigan niya ito. Kinuha niya ang papel. Sabi niya, ang boses ay matigas na parang bakal. Pero hindi niya makukuha ang kwento natin. Hindi niya mabubura ang ginawa niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang suriin ang bawat sulok ng kanilang sinirang tahanan. Hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang pulis. "Sabi mo, Ate Nena, 2 lalaki?" Tanong niya. Tumango si Aling Nena. "Malalaki ang katawan. Hindi ko nakita ang mukha. Naka-face mask." "May hinawakan ba sila? May iniwan?" Nag-isip si Aling Nena. "Wala. Mabilis lang sila. Kinuha lang yung lata, tapos..." Hindi na itinuloy ni Alisa ang pagtatanong. Ang mga mata niya ay napako sa isang bagay na kumikinang malapit sa lugar kung saan nakatumba ang kanilang maliit na mesa. Isang bagay na hindi dapat nandoon. Maingat siyang lumapit at yumuko. Ginamit niya ang isang piraso ng basahan para pulutin ito. Isang butones. Isang itim na butones na may maliit na disenyong parang korona sa gitna. Halatang galing sa isang mamahaling polo shirt. "Ano yan?" tanong ni Noel. "Isang pagkakamali," sagot ni Alisa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nagmamadali sila masyado, kaya naging pabaya. Alam niyang maliit na bagay lang ito. Mahirap patunayan, ngunit sa sandaling iyon, hindi ito basta isang butones. Ito ay simbolo.
Isang simbolo na si Velasco at ang kanyang mga tauhan ay hindi perpekto. Pwede silang magkamali. At kung pwede silang magkamali, pwede silang matalo. Isang bagong plano ang nabubuo sa kanyang isip. Ang resibo ay nawala. Ang pangingikil ay mas mahirap ng patunayan. Kailangan niya ng ibang anggulo. Isang anggulo na mas malaki, mas marumi, at siguradong ikababagsak ni Velasco. Ang kaso ng politiko. Kinuha ni Alisa ang kanyang cellphone at lumabas para humanap ng signal. Idinial niya muli ang numero ni Ramirez sa Maynila. Ramirez, sabi niya pagkasagot nito, walang paligoy-ligoy. Ma'am, okay lang po ba kayo? Narinig ko ang email ko. Okay lang ako, putol ni Alisa. Pero kailangan nating baguhin ang plano. Po? Anong plano? Huminga ng malalim si Alisa. Ang mga mata ay nakatingin sa madilim na kalangitan. Hindi na ito tungkol sa pera, sabi niya. Tungkol na ito sa kaso ng politiko. Kailangan kong makausap ang pamilya ng biktima. Ma'am, sigurado po ba kayo dyan? Ang nag-aalalang tanong ni Ramirez sa kabilang linya. Ang kasong yan, isinara na. At ang pamilya ng biktima, matagal nang nanahimik. Baka mapahamak lang kayo. Mas mapapahamak tayo kung wala tayong gagawin, sagot ni Alisa. Ibigay mo sa akin ang address nila. Ramirez, ako na ang bahala. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gumising si Alisa. Nag-iwan siya ng sulat para kay Noel. Ipinapaliwanag na may kailangan lang siyang asikasuhin sa kabilang probinsya at babalik din kaagad. Hindi niya sinabi ang detalye. Ayaw na niyang dagdagan pa ang alalahanin nito. Sumakay siya ng bus, isang mahabang biyahe papunta sa isang maliit at liblib na bayan sa Compostela Valley. Ito ang lugar kung saan nakatira ang pamilya ni Ricardo Santos, ang lalaking pinatay, ang biktima sa kasong isinara ni Velasco. Ang bahay ay simple lang, nasa gitna ng isang bukirin. Isang babae ang nagwawalis sa bakuran. Mukha itong mas matanda kaysa sa edad na nasa record. Ang mga matay pagod at malungkot. Ito si Elena Santos, ang byuda. Magandang araw po, bati ni Alisa. Lumalapit ng dahan-dahan. Tumingin si Elena, ang mga matay puno ng pag-iingat. Sino po sila? Ako po si Alisa. Pwede po ba tayong mag-usap sandali? Tungkol po sa asawa ninyo. Si Ricardo. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, ang pader sa pagitan nila ay agad na tumaas. Wala na kaming pag-uusapan tungkol dyan, sabi ni Elena. Ang boses ay malamig. Matagal na siyang patay. Matagal na kaming tumahimik. Kaya nga po ako narito, giit ni Alisa. Dahil hindi po dapat kayo nanahimik. Alam ko po kung sino ang pumatay sa kanya. At alam ko rin po kung sino ang nagtakip sa krimen na yon. Natigilan si Elena. Ibinaling niya ang tingin kay Alisa. Pinag-aaralan ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Pulis ka ba? Umiling si Alisa. Hindi. Opo, pulis ako. Pero hindi ako naparito bilang pulis. Huminga siya ng malalim. Naparito po ako bilang isang ina, bilang isang asawa, na halos masira din ang pamilya dahil sa parehong tao, si Major Dante Velasco. Ang pagbanggit sa pangalan ni Velasco ay nagpabago sa lahat. Nakita ni Alisa ang kislap ng galit at takot sa mga mata ni Elena. Ikinuwento ni Alisa ang lahat. Ang pananakot, ang pangingikil, ang sakripisyo ni Noel. Hindi niya itinago ang sarili niyang pagkakamali. Inilatag niya ang lahat ng baraha, hindi bilang isang investigador, kundi bilang isang taong humihingi ng tulong at nag-aalok ng pag-asa. Nang matapos siyang magsalita, si Elena ay umiiyak na. Akala ko kami lang, sabi ng byuda. Ang boses ay basag. Tinakot niya kami. Sabi niya, kung magsasalita kami, idadamay niya ang mga anak ko. Walang kalaban-laban ang isang simpleng magsasakang tulad namin sa isang major
at sa isang politiko. Hindi na po kayo nag-iisa ngayon, sabi ni Alisa. Inabot ang kamay ni Elena. Pero kailangan ko po ng tulong ninyo. Kahit anong ebidensya, kahit anong detalye na pwedeng magbukas muli ng kaso. Pumasok sila sa loob ng bahay. Mula sa isang lumang baul, kinuha ni Elena ang isang maliit, itim na notebook. Ito ang diary ng asawa ko, sabi niya. Bago siya mamatay, may iniimbestigahan siyang anomalya sa munisipyo na sangkot ang politikong yon. Isinulat niya lahat dito. Ang mga petsa, ang mga pangalan, ang mga halaga. Ibinigay niya ang notebook kay Alisa. Ang mga kamay ni Elena ay nanginginig. Pero may mga code, mga initial, mga simbolo. Siya lang ang nakakaintindi. Kinuha ni Alisa ang notebook. Ito na yon. Ito ang ali na kailangan niya. Salamat po. Pangako, bibigyan natin ng hustisya si Ricardo. Ang dalawang babae na pinag-isa ng iisang kaaway ay nagyakap, isang alyansang nabuo mula sa sakit at pag-asa. Habang nasa biyahe na si Alisa pabalik, hawak-hawak ang notebook na parang isang kayamanan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Major Mercado. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, pamilyar, at puno ng pagbabanta. Boses ni Velasco. Narinig ko. Nagbabakasyon ka raw sa Compostela Valley. Maganda ba doon? Nanigas si Alisa sa kanyang upuan. Paano niya nalaman? Mag-ingat ka sa biyahe pa uwi. Patuloy ni Velasco. Ang bawat salita ay may lason. Baka hindi ka na makarating. Kasabay ng pagbaba niya ng telepono, isang malakas na busina ang narinig ni Alisa. Mula sa salamin sa harap ng bus, nakita niya ang isang malaking itim na truck na mabilis na humaharurot, papalipat sa kanilang linya, diretsong sasagasa sa kanila. Isang nakabibinging pagre-repreno ng preno, isang malakas na kalabog. Nagtilian ang mga pasahero sa loob ng bus. Nagising ang natutulog na mundo ni Alisa sa gitna ng sindak. Ang itim na truck ay bahagyang sumayad sa gilid ng bus bago ito muling humarurot at nawala sa kalsada. Aksidente? O isang malinaw na mensahe? Alam ni Alisa ang sagot. Nanginginig siyang bumaba sa susunod na terminal at sumakay ng ibang bus. Palipat-lipat. Tinitiyak na walang sumusunod sa kanya. Nang makarating siya sa Davao, hindi na siya ang parehong Alisa na umalis kaninang umaga. Ang takot ay nariyan, oo, pero mas nangingibabaw ang isang matinding galit at determinasyon. Hindi na ito laban para sa hustisya, laban na ito para sa kaligtasan. Diyos ko, Alisa, saan ka galing? Sinalubong siya ni Noel, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Buong araw akong hindi mapakali. Hindi na naglihim si Alisa. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagpunta niya sa Compostela Valley, ang byuda, ang diary, at ang muntik na aksidente. Ipinakita niya ang itim na notebook. Ito na ang katapusan niya, Noel, sabi ni Alisa. Magdamag, pinag-aralan nilang dalawa ang diary. Gaya ng sinabi ng byuda, puno ito ng mga code. Govern VM, P5M, SOP, JV Enterprises. Ngunit sa talino ni Alisa sa pag-iimbestiga at sa tulong ng mga alaala ni Noel tungkol sa mga lokal na balita noon, dahan-dahan nilang pinagtatagpi-tagpi ang puzzle. Ang diary ay naglalaman ng detalyadong talaan ng mga kickback mula sa mga ghost project ng gobyerno na pinapadaloy sa isang pekeng kumpanya, ang JV Enterprises, at ang JV ay malinaw na tumutukoy kay Tante Velasco. Ito ang sikretong itinatago ni Velasco. Ito ang dahilan kung bakit niya kailangang patahimikin si Ricardo Santos. Alam ni Alisa na hindi sapat na isumite lang ang diary. Itatanggi ito ni Velasco. Sasabihing gawa-gawa lang. Kailangan niya ng isang bagay na mas matibay. Ang pag-amin mismo ni Velasco. Kailangan niyang maglatag ng isang bitag. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Velasco. Isang simpleng mensahe. Major, nakuha ko na ang original na resibo
Ang kopya na kinuha mo ay peke. Magkita tayo. Usapang pera. Kung hindi, bukas ng umaga, nasa desk na ito ng regional director or isang malaking sugal, isang mapanganib na pambobola. Pero alam ni Alisa kung paano mag-isip si Velasco, sakim at sobrang tiwala sa sarili. Kakagatin nito ang pain. Ilang minuto lang, dumating ang reply. Saan? Ikaw lang mag-isa. Nagbigay si Alisa ng address. Isang maliit at bukas na coffee shop sa downtown. Isang lugar na maraming tao, kung saan hindi ito makakagawa ng anumang marahas. Bago siya umalis, hinarap niya si Noel. Ang mga mata nito ay puno ng takot para sa kanya. Mag-iingat ka, sabi ni Noel. Ang boses ay nanginginig. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa'yo. Walang mangyayari, sagot ni Alisa, puno ng kumpiyansa. Oras na para bayaran niya ang lahat. Habang papalabas na siya ng pinto, isang maliit na boses ang pumigil sa kanya. Mama, napalingon siya. Si Javi, nakatayo roon, ang mga matay puno ng pag-aalala na hindi nababagay sa kanyang edad. Lumapit ito sa kanya at yumakap sa kanyang mga binti. Isang mahigpit na yakap. Ingat ka, Mama. Ito ang unang beses na tinawag siya nitong Mama nang may buong pagsuyo at pag-aalala. Niyakap ni Alisa ang anak at sa sandaling iyon, nakuha niya ang lahat ng lakas na kailangan niya. Pagdating sa coffee shop, umupo si Alisa sa isang mesa sa labas. Nag-order siya ng kape. Naghintay. Ang puso niya ay kumakarera, pero ang kanyang mukha ay kalmado. Inilagay niya ang kanyang cellphone sa mesa, nakarecord na. Ilang sandali pa, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Tumingala siya. Si Major Dante Velasco. Nakangiti ang demonyo, pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang lalaking nakita ni Alisa sa fiesta. Ang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang lalaking hindi niya maalis sa isip. Ngayon, sa malapitan, nakita niya ito ng malinaw. Ito rin ang isa sa mga lalaking nanloob sa kanilang bahay. Sigurado siya, kahit naka-face mask ang mga ito noon, ang tindig, ang mga mata. Galing mo talagang mag-isip, Mercado, sabi ni Velasco, naupo sa tapat niya. Pero mas magaling ako. Ang ngiti ni Velasco ay puno ng tagumpay. Ang bitag na inilatag ni Alisa, mukhang siya pa ang nahuli. Ang hangin sa coffee shop ay biglang naging mabigat. Ang ingay ng mga tao sa paligid ay tila humina. At ang tanging naririnig na lang ni Alisa ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Saan na ang resibo? Tanong ni Velasco. Inilatag ang kamay sa mesa na parang isang haring humihingi ng tributo. Ibigay mo sa akin at baka pag-isipan kong patawarin ka sa katangahan mong ito. Kalmado si Alisa. Tumingin siya kay Velasco, pagkatapos ay sa kasama nitong guon na nakatayo sa likod nito. Ang yabang mo pa rin ano, sabi ni Alisa. Isang bahagyang namangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kahit alam mong ito na ang huli mong araw ng kalayaan, nawala ang nangiti ni Velasco. Anong pinagsasasabi mo? Nasa iyo ang alas, Alisa. At ako, hawak ko ang baraha mo. Nagkakamali ka, Major, sabi ni Alisa. Dahan-dahang kinuha ang kanyang tasa ng kape. Ang pinunta ko dito ay hindi para ibigay ang ebidensya. Pinunta ko dito para sa'yo. Kumunot ang noo ni Velasco, hindi maintindihan. Ang resibo? Ang diary? Patuloy ni Alisa. Akala mo ba, ganoon ako katanga para dalhin yon dito? Isang pagbabago ang gumuhit sa mukha ni Velasco. Mula sa pagiging kampante, napalitan ito ng pagdududa. Bago pa man ako mag-text sa'yo, paliwanag ni Alisa. Ang kopya ng bawat pahina ng diary ni Ricardo Santos kasama ang sinumpaang salaysay ng kanyang asawa at ang kumpletong record ng financial transactions mo na ipadala ko na. Nanlaki ang mga mata ni Velasco. Saan?
Sa isang kaibigan, sabi ni Alisa. Isang kaibigan na may-ari ng isang sikat na news blog at sa isa pang kaibigan, sa Internal Affairs Service sa Camp Crame. Ang kulay sa mukha ni Velasco ay unti-unting nawala. Ang pag-uusap nating ito, tinaas ni Alisa ang kanyang cellphone, naka-record. Ang pag-amin mo na ikaw ang nasa likod ng lahat. Ang banta mo sa buhay ko. Lahat yan, naririnig ng isa pang kaibigan na pulis na naghihintay lang sa kabilang kanto. Sa isang iglap, tumayo si Velasco, handang tumakbo. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa iba't ibang direksyon, lumapit ang mga unipormadong pulis. Ang mga customer ng coffee shop ay nagsigawan sa gulat. Sa harap ng lahat, si SPO Tua Ramirez, na lumipad pa pala mula Maynila, ang lumapit at humarap kay Velasco. Major Dante Velasco, sabi ni Ramirez, ang boses ay matigas at formal. Inaaresto ka namin para sa mga kasong extortion, grave threats, at obstruction of justice. May karapatan kang manahimik. Hindi makapaniwala si Velasco. Tumingin siya kay Alisa. Ang mga matay nanlilisik sa galit at pagkatalo. Hayop ka, Mercado! Papatayin kita! Habang isinisigaw niya ang mga banta, pinoposasan na siya ng mga pulis. Ang kasama niyang guon ay sinubukan pang tumakbo, ngunit agad ding nahuli. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang lumapit kay Alisa, si Noel. Nakatayo siya sa di kalayuan, pinapanood ang lahat. Tumakbo siya palapit nang makitang ligtas na ang sitwasyon. Ang mga mata nila ay nagtama sa gitna ng damdong. Walang salita. Tanging isang tingin ng kainom, ng pasasalamat, at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas matibay. Tapos na. Nanalo sila. Nang gabing iyon, matapos ang mahabang proseso ng pagbibigay ng salaysay sa istasyon ng pulis, umuwi sila. Ang barong-barong na dati simbolo ng kanilang pagkatalo ay ngayon naging isang kanlungan ng kanilang tagumpay. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, isang tawag ang natanggap ni Alisa mula sa headquarters sa Maynila. Major Mercado? Sabi ng boses sa kabilang linya, isang mataas na opisyal. Pinapatawag ka ng Board of Inquiry. Kailangan mong ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Ang iyong unofficial investigation. Ang iyong pag-alis sa pwesto. Lahat. Nabitawan ni Alisa ang telepono. Natalo nila si Velasco. Ngunit ang laban para sa kanyang sariling kinabukasan, ngayon pa lang magsisimula. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay ibang-iba sa pag-uwi niya sa Davao. Wala na ang yabang, wala na ang pagmamataas. Ang tanging dala niya ay isang mabigat na puso at isang kinabukasan na walang kasiguraduhan. Sa harap ng Board of Inquiry, isang panel ng mga matataas at seryosong opisyal, inilatag ni Alisa ang lahat. Hindi siya nagtago ng anumang detalye. Inamin niya ang kanyang unofficial investigation. Inamin niyang nilabag niya ang ilang protocol. At higit sa lahat, inamin niya ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Naging bulag po ako, sabi niya. Ang boses ay matatag, ngunit puno ng kababaang loob. Naging bulag ako sa ambisyon. Akala ko, ang mga ranggo sa balikat ko at ang mga medalya sa dibdib ko ang sukatan ng aking pagkatao. Dahil doon, hindi ko nakita ang mas mahalaga, ang pamilya ko. Ikinuwento niya ang sakripisyo ni Noel, hindi para humingi ng awa, kundi para ipaintindi sa kanila ang buong konteksto. Nang matapos siyang magsalita, ang silid ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Makalipas ang ilang araw ng deliberasyon, ipinatawag siyang muli. Major Mercado, sabi ng general na namumuno sa board. Dahil sa mga ebidensyang iyong inilatag, hindi lang si Major Velasco ang bumagsak, kundi isang buong sindikato na konektado sa isang korap na politiko. Ang iyong tapang at galing sa investigasyon ay hindi matatawaran. Huminga ng malalim ang general. Ikaw ay inaabsuelto sa lahat ng posibleng kasong administratibo.
At bilang pagkilala sa iyong nagawa, ang promotion na matagal mo nang inaasam para sa ranggong Lieutenant Colonel ay sa'yo na. Ito na, ang pangarap niya, ang rason kung bakit nagsimula ang lahat ng ito. Ang tagumpay na handa niyang ipagpalit sa lahat. Ngunit habang nakatingin siya sa mga mukha ng general, hindi saya ang naramdaman niya. Sa kanyang isip, ang nakikita niya ay ang mukha ni Noel habang nagbebenta ng kanilang singsing. Ang mukha ni Javi habang hawak ang laruang gawa sa tansan, ang barong-barong sa tabi ng ilog. Ngumiti si Alisa, isang tunay at payapang nangiti. "Maraming salamat po, sir. Isang malaking karangalan po," sabi niya. "Pero hindi ko po ito matatanggap." Nagulat ang mga opisyal sa silid. Kasabay po nito, patuloy ni Alisa, inilabas ang isang folder mula sa kanyang bag. "Gusto ko na rin pong isumit ang aking request for a transfer of assignment." "Saan?" tanong ng general, hindi makapaniwala. "Sa Davao City Police Office po, sir," sagot ni Alisa. "Kung papayagan po ninyo, kahit sa pinakamababang posisyon, gusto ko na pong umuwi." Paglabas ni Alisa sa gusali, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang malaking tinik. Ang sikat ng araw sa Maynila ay kasing init ng dati, pero para sa kanya, mas maliwanag na ngayon. Pagbalik niya sa Davao, walang palakpakan sa barangay hall, walang mga papuri. Ang sumalubong lang sa kanya ay ang 3 taong pinakamahalaga sa mundo. Sinalubong siya ni Noel sa terminal ng bus, walang tanong kung ano ang nangyari. Tiningnan lang siya nito sa mata at alam na niya. Pagdating nila sa eskinita, nakita niya si Javi at Aling Nena na nag-aabang sa labas. Tumakbo si Javi papunta sa kanya at yumakap ng mahigpit. "Sabi ko na babalik ka, mama eh," bulong ng bata. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila, sinabi ni Alisa ang kanyang desisyon. "Sigurado ka na ba dyan?" tanong ni Noel, ang tanging tanong niya. Tumango si Alisa. "Oo." Tumingin siya sa paligid, sa munti nilang espasyo. "Dahil dito ang tahanan ko, kayo ang tahanan ko." Kinabukasan, tumayo silang 4 sa isang bakanteng lote. Ang lote kung saan dating nakatayo ang inuupahan nilang bahay bago ang lahat ng gulo. Nabenta na ito, ngunit sa tulong ng back pay ni Alisa at kaunting naipon, nabili niya itong muli. Walang mansyon, walang engranding plano. Mayroon lamang isang pangarap na simple at malinaw. Hawak ni Noel ang isang pala. Hawak ni Alisa ang kamay ni Javi. Si Aling Nena ay nakangiti sa tabi nila. "Simulan na natin," tanong ni Noel. Ngumiti si Alisa. "Simulan na natin." Itinusok ni Noel ang pala sa lupa. Ang unang hudyat ng kanilang bagong simula. Ang pagtatayo muli, hindi lang ng isang bahay, kundi ng isang pamilyang winasak ng ambisyon. Ngunit muling binubuo ng pag-ibig, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon. Lumipas ang ilang buwan. Ang bakanteng lote ay napuno na ng buhay. Isang simple, ngunit matibay na bahay ang nakatayo na roon. Hindi pa tapos ang lahat ng detalye, pero bawat piraso nito ay pinaghirapan at pinagsamahan. Bawat pako, bawat tabla, may kwento. Si Noel, sa wakas ay nabalik ang tiwala sa sarili. Nagbukas ng isang maliit na auto repair shop sa harap ng bahay. Hindi ito malaki, pero sapat para sa kanila. Ang tunog ng wrench at ang amoy ng langis ay naging musika ng bagong pag-asa. Si Alisa sa CIDG Davao na ngayon ay masaya sa kanyang bagong tungkulin. Mas kaunti ang stress, mas normal ang oras, ngunit higit sa lahat, mas malapit siya sa kanyang pamilya. Hindi na siya isang lieutenant colonel, pero ang respeto na ibinibigay sa kanya ng mga kasamahan niya ay higit pa sa anumang ranggo. Si Javi ay bumalik na sa pagiging isang masayahing bata. Ang mga mata niya ay puno na ng kislap. Hindi na siya nagtatago sa likod ni Noel. Madalas, makikita mo siyang tumutulong sa tindahan ng ama o nagbabasa ng libro sa tabi ng kanyang ina. At ngayon, may bago na siyang laruan.
isang totoong robot na binili ng kanyang mama. Madalas na bumibisita si Aling Nena. Hindi na siya dumadaan sa butas na pinto. Direkta na siyang pumapasok sa bagong bahay, may dalang lutong ulam o sariwang gulay mula sa palengke. Ang mga mata niya'y hindi na puno ng galit, kundi ng pagmamahal at pagtanggap. Isang hapon, habang abala si Noel sa pag-aayos ng gulong ng kapitbahay, at si Alisa naman ay nagdidilig ng mga halaman sa labas ng kanilang bagong bahay, biglang tumakbo si Javi papunta sa kanila. "Mama, Papa, alam niyo po ba?" Sabi ng teacher namin, dapat daw po laging honest kahit mahirap. Kasi po ang katotohanan, kahit masakit, magpapalaya sa'yo. Napatingin si Alisa kay Noel. Hindi sila nagsalita. Ngumiti lang sila. Ang mga salita ni Javi ay parang isang echo ng kanilang sariling pinagdaanan. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila sa kanilang bagong dining table, isang simpleng mesa na gawa sa kahoy pero puno ng pagmamahal, nagsalita si Javi. "Alam niyo po ba, Mama? Papa, may joke po ako." Tumingin silang tatlo kay Javi, na excited na excited. "Anong tawag sa saging na hindi mo makain?" Tanong ni Javi, ang mga matay nagkikislapan. "Eddie, banana!" Napatigil silang lahat. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagtawanan. Isang tunay, malakas, at masayang tawa na nagpuno sa bawat sulok ng kanilang bagong tahanan. Ang tawa na matagal nang nawala. Ang tawa na sumasagot sa tatlong mahahalagang tanong. Oo, si Alisa ay nakahanap ng kapatawaran. Hindi lang mula kay Noel at Javi, kundi sa sarili niya. Oo, nakahanap sila ng kapayapaan. Hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa simple at payak na buhay. Sa piling ng isa't isa. At ang aral na iniwan nito sa puso ng bawat isa. Na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng narating, kundi sa bigat ng kayang isakripisyo para sa pamilya. At ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang buuin muli ang lahat ng nasira.